Okay, nandito na naman tayo sa bagong tutorial natin sa Revit. So, gagawin lang natin itong short para mas, makabuluhan at saka mas engaging yung ating paggawa ng ating Revit. So, simulan na natin. We can open yung ating, new file and of course, kukunin natin yung ating structural template and then click OK. So, ngayon naman ang ituturo ko sa inyo is kung paano ka makapag-shortcut nung ating mga structural elements like footing at saka yung column niya using yung ating grid. So, ang gagawin muna natin dito is, halimbawa meron na kayong grid from your architectural na drawing, pwede rin ninyong gamitin yon. But for now, I will be making a grid para sa structural natin. So, pupunta ako dito sa architecture, pwede din sa structure, meron din siyang grid dito. Okay, so select natin itong grid na to. And then what we can do is click natin dito sa simula, papunta doon. Yan. And then mag-a-add na lang tayo ng mga bago natin. Sabihin natin nasa 3, masyadong mababa. Nasa 4 meters yung ating spacing. Yan. Tatlo sila. And then 4. And then dito naman sa taas tayo. Pag ganon. Okay, pag punta nyo sa taas, 5 kasi yung susunod niya kasi susundan niya yung pinakadulo. Ulit, palitan nyo ito ng letter A. Yan. Ngayon, pag gumawa ulit kayo ng grid using this 4 meters yung ilagay natin. Yan. So, letter B na yung susundan niya. Kung ano yung pinaka-last na nilagay nyo, yun yung susundan niya. Okay, so A, B, C. Ganyan lang muna. Okay, so ganyan lang muna. I-move natin ito ng konti para mas makita natin ng maigi yung ating mga structural elements. Ngayon, dito tayo sa structural, gagawa tayo ng footing natin, itong isolated footing. Since itong footing natin is ito lang yung kanyang mga nakalagay dito, pwede tayong mag-duplicate niyan. So, edit type, duplicate, and then papalitan natin to ng 1.2 by 1.2 by 200 mm lang. Yan, tanggalin natin yung 2 and click OK. And then wag niyong kalimutang palitan yung kanyang mga parameters dito. Ito is 1, 2 and click apply. Okay. So, mostly ng ginagawa natin, naka-center kasi ito, ang ginagawa natin, kiniklik lang natin isa-isang ganon. Medyo matagal yon. So, Control C natin yan. Medyo matagal yan. Ang gagamitin natin is yung column at grids. Okay, kung may column na rin kayo nakalagay dyan, pwedeng ito din ilagay nyo. Pero ito lang muna tayo. So, footing at grid, and then ang gagawin natin dito is isa-select natin sila lahat. Yun, di ba? Bilis, di ba? So, click finish lang yon. And then, ganun din ang gagawin natin doon sa ating column. Dito sa column natin, meron tayong concrete rectangular column dito. Kunin lang muna natin yung 300 by 400 mm. Pero kung ayaw nyo to sa halimbawa nasa 300 by 300 yung ating concrete rectangular column, duplicate lang natin to tapos papalitan natin to ng 300 by 300. Yan. Then click OK. Then apply. Okay. Hindi pala. Sorry, hindi natin napalitan yung kanyang dimensions. Kaya pala hindi ma-apply doon. Okay, 300 dapat. Yan. Click apply. Okay. Yan. And then gagamitin ulit natin itong at grids na to. So, select nyo to. And then select. Control select. Yan. So, meron na agad-agad kayong mga columns dito. Mamaya mag-error to kasi ang thinking niya is nasa level 1 lang yung ating, nasa level 2 yung ating kasi nagsimula tayo sa level 2. So, ginawa ko yun para makita natin na magkakaroon siya ng error anytime kasi ibababaan niya yun, susundan niya yung kanyang footing. Pag click finish ko to, magkakaroon ng error yan. Sasabihin niya, an attached structural foundation will be moved to the bottom of the column. Okay, so i-X nyo lang yan and then escape. And then pag titignan na natin dito sa 3D natin, eto na yung ating column and footing. Okay, so east, yan siya.
okey. So, naka-level 2 kasi tayo, so puwede nating palitan ito, i-move natin ito papunta ng level 1. Ay, ito pala, dapat sa level 1 kasi nag-level 2 tayo kanina, dito sa level 1 and then palitan natin 'to ng offset niya na -1, 5. Yan, apply natin 'yan and then 'yan. Ito din, itong mga 'to din, level 1, okey. Hmm, hindi naka-2.5 kasi 'to. Base offset ng, -1.5, ay, negative -1.5 and then, level 1, 'yan. Ang top offset natin is level 2, okey na 'yan. So, kung titignan natin yung kaniyang measurement dito from here to here is 1.5. 'Yan yung offset niya. 'Pag tiningnan natin sa 3D, ganito yung itsura niyan. Okey, so gano'n lang kadali. Ang bilis-bilis gumawa ng structural na, mga ano natin, foundations natin, 'di ba, using yung ating mga grids. Hanggang do'n lang muna yung ating, tutorial ngayon. Hopefully nakatulong na naman ako sa paggawa ninyo sa Revit. Salamat and have a good day everyone.